di ka makakapaghanap buhay. Tama po ba? Amen, di po ba? At sarap po yung nagbibigay na malbukal at masaya ang ating puso. Kaya po, para mapapurihan ng ating Panginoon, magbigay po tayo para sa Kanya. Yun lang po. At yun po ay i-accept ng ating Panginoon. Amen? So, hawakan nyo na po yung inyong mga pagkakalob sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Father God in heaven, we thank you for all the blessings. Thank you, Lord, dahil ikaw yung patuloy na nagbibigay, nagpo-provide ng aming mga pangangailangan sa bawat araw. And even, Lord, especially, Lord God, na tuwing gigising kami, may blessing. Because, Lord, meron kaming lakas. Kami po ay nakakapaghanap buhay, nakakapagnegosyo, nakakapasok sa aming mga trabaho at sa anumang mga tinatangkilik namin. Na kung saan, Lord God, nasusustain po yung mga pangangailangan. Salamat po sa kalakasan at pag-iingat mo. Kaya, Lord, sa umagang ito, sa aming pagbibigay, nawa ay mabigyan ka namin ng kaluguran, mapangiti ka namin, Panginoon, at tunay nga po, Lord, na ikaw pa ang patuloy na magbalik ito ng 100-folds at patuloy, Lord, na ikaw ang mag-protect ng lahat ng aming hanap buhay, ng aming mga trabaho at ng aming buong sambahayan. Kaya salamat po sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen! Ay, magbigay po tayo, nagbibigay papuri sa Panginoon. Let's go! Paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Amen. Thank you, Lord. Ayan. At alam ko po, pinagpala na ng Panginoon ang lahat na nagbigay sa umagang ito. At sa oras ito, hindi na po tayo magpapakatagal. Tayo naman po ay kakain. Tayo makakarinig ng salita ng Diyos. Naihatid po sa atin ang ating gwapong-gwapo at fresh na lingkod ng Diyos. At tayo pong lahat ay tumayo para po magbigay galang at ating po suportahan ang ating mahal na Pastor John Sanoy. Hello. Sige pa, makakapo na po tayo lahat. Thank you, Lord. So, month of June, grabe no? Ang bilis ng taon. We're almost halfway through sa 2024. Since nyo ang naka-move on na kayo sa last 5 months, the first 5 months ng 2024. At ngayon ay nasa 6 month na tayo, month of June. Yan, happy birthday sa mga nag-birthday at nag-anniversary ng kanilang kasal. Ang birthday ni TJ ngayon, nasa si TJ. Ayan, kahapon si Jem at si Brother Butch. Ayan yung birthday ng pamangkin ko, kung kilala niyo po si Pastor JL, batiin niyo po siya. Pastor JL sana yung birthday din ngayon. Anyway, so ang ating team for this month, usually kapag ang team natin sa buong taon, that will also be our theme for the month of June, which is our anniversary month. Kaya reminder lang din po, we're still at 7:30 service dahil yung ating weather ay hindi pa rin babago, mainit pa rin, kaya still 7:30 pa rin po tayo kung may nagtatanong. So, power to witness, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. At kung merong time na dapat tayong maging witness sa ating paglagi dito sa mundo, ay ito yung panahon na yun. Yung panahon na yun, alam natin, itong panahon na, dahil alam natin, malapit nang dumating ang Panginoon. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, malapit nang dumating si Lord. Ayan, so, kaya nga tanong ko ngayon, kung tayo mag-witness, syempre, ang tatanong natin sa ating mga sinasyaran, sa ating mga kakilala, are you ready? Yan, sabihin mga sa katabi mo, are you ready?
Okay na ba yung PowerPoint? Are you ready? Ano paghanda natin? Are you ready to meet Jesus? Kung tatanungin natin sa mga tao, handa na ba silang harapin ang Panginoon? In one way or another. But right now, we will pertain to very specific way wherein we will really meet our Lord Jesus Christ. Wala iba kundi yung pangalawang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kasi talagang lately, nagkaroon ng ganun parang patong-patong na pagpapaalala sa ating church. Maraming sermon, nung last conference, isa yung pinag-usapan, tapos ng lesson natin sa live group, yun din ang topic. Tapos nagkataon din na sa SOL, yun din ang aming topic. At kumbaga talaga parang everything points to one direction, and that is the coming of our Lord Jesus Christ. Kung di tayo aware, kung di natin alam ang katotohanan ito, then we need to be aware. Sabi ni Pablo, ayaw ko kayo maging mangmang sa mga bagay na ito. And that's the reason why I would like to share this to you, dahil para mapaghandaan natin. Kasi nga, sabi nga, kung lahat ng bagay pinaghandaan natin, graduation, birthday, kasal, pinaghandaan natin ng sobra-sobra, to the details. Pero pag sa Panginoon, sabi nga, gusto mo nang dumating si Lord, kaya gusto mo nang pumunta ng langit, pero ang tanong, naghahanda ka ba? Ang tanong, ano ginagawa mo as we look around na talagang yung mga senyales. Sabi ng Bible, ang pagdating ng Panginoon ay parang nanganganak, at it is given in the context ng kanilang kapanahunan. Sa kanilang kapanahunan, walang yung exact date. Di ba ngayon na-determine na kung kailan ka manganganak? Di ba, ngayong panahon talagang meron pang petsa, etc. Pero sa panahon nila, wala pa silang ganung technology. Pero, ang nagsasabi lang sa kanila, which is the context ng pagdating ng Panginoon, ay kapag meron ng tinatawag ng mga birth pains. Kapag, ano ba yung sabi niya, pag sumabog na yung panubigan, sumakit na yung tiyan, and all that, maaaring di pa siya manganganak, pero alam natin malapit na siya manganak. Tama po ba sa mga nanay? So, isabihin, ngayon nakikita natin na maraming mga tinatawag natin birth pains around us, then we need to be ready for the second coming of our Lord Jesus Christ. So, ating pag-usapan, are you ready to meet Jesus? We talk that, we say that to the person, but itong question na to ay para sa atin mismo. Sa church, tayo, na supposedly naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Ayan, nasa na yung PowerPoint natin. Are you ready to meet Jesus? So let's open our Bible. Pwede pakabasa na lang natin sa Tagalog para sundan na lang sa English. Matthew 25, 1-13. Where is my PowerPoint? One to 13. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya." Agad bumangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto.
Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Amen. Let's pray. Father God, salamat po sa umaga ito. Katulad nga ng bilin sa amin ng huling talata na kami magbantay and keep watch, Lord. Dahil alam po namin na at any moment from this point on, ay pwede nang dumating ang ikaw, Panginoon, pwede na kaming makaranas ng rapture o whatever na mangyari sa amin, Lord, ay alam po namin na ang simpleng mensahe sa amin ay maghanda. Na kung ano mangyari, Lord, we are ready to face you. We are ready to meet you, Lord. Kaya pagpalain mo po ang aming pagsasalusuhang salita ng Diyos sa pangalan ni Jesus. And everyone say, Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Lalo na kung excited ka. Sino sa inyo excited nang dumating ang Panginoon? Magsabi ng Amen. Sino sabi niyo, wag muna Lord, di pa ako nakapag-asawa. Wag muna Lord, di pa ako mabait. Di ba marami pa tayong mga reservation. Pero whether we ready or not, the Lord will come. Amen po ba? Handa ka o hindi ka handa, darating ang Diyos. Katulad nga nung pinatungkalan nito na kung saan, obviously, ang kausap dito ng Panginoon ay mga anak na ng Diyos. Hindi unbeliever. Sa unbeliever, wala tayong tanong dyan. Talagang kung wala silang Kristo, they will not be able to be part ng second coming ng Panginoon. Pero sa atin na sa church, yun po ang concern ng Panginoon eh. Kasi kung pag-aaralan niyo po, para bang maraming mga problema pagdating ng Panginoon sa mga Christians. Hello. Di ba nga kung babasahin niyo po yung Book of Revelation, out of 7 churches na kinakausap ni Lord, 5 ang may problema. 5 parang hindi handa. 2 lang ang seemingly kahit paano ay ready to face their God. Kaya nga ang tanong sa atin lahat na nandito, parang baka masyado tayong nagiging kampante sa mundong ito na inisip natin, katulad sinabi ni Pablo sa Thessalonica, marami na sabi, naku, di ba darating si Lord? Ibang extreme naman naku, darating na si Lord, kaya huwag na tayo magtrabaho, ibenta natin ating mga ari-arian, then wait for the Lord. So parang extreme na, hindi nakakatulong. Pero in between those extremes ay yung tamang naghihintay sa Panginoon. At sana kayo po yun. Sana tayo po yun as a church. As individual, na naghahanda ka talaga. Kung lahat ng bagay pinaghandaan mo, mas paghandaan natin ng Panginoon sa ang pagdating ng Panginoon. Katulad nga po ng ating nabasa na 10 virgins, 10 mga bridesmaid actually, na ang bridegroom dito obviously ay it pertains to our Lord Jesus Christ. Pero may 10 bridesmaid na dapat bahagi ng entourage na pag dumating yung bridegroom, dapat ready sila. Dahil nga part nito, susundin na rin yung pinaka-bride. Kaya kung just to give you a background, na kultura ng mga Hudyo, ang lalaki, magkakaroon ng tinatawag na betrothal, nagkasundo sila, tapos may seremonya yon, and then after that, yung lalaki uuwi sa kanyang tahanan, sa tahanan ng kanyang tatay. Just like what Jesus said in John 14. Sa tahanan ng aking tatay ay maraming lugar. So ganun po sila, kaya ang mga Hudyo ay very communal. Parang tayong mga Pilipino, di ba? Hanggat pwede magsama-sama sa isang lugar, as a family, doon tayo. So ganun din po sila. Talagang mapapatayo ng bahay, yung ikakasal na lalaki, pag-uwi niya sa bahay ng kanyang tatay, tapos ay ihanda niya para sa kanyang asawa. At ang makapagsasabi na okay na yung bahay na yon, according to the culture, yung tatay. Kaya nga sabi ni Jesus, wala nakakalam ng pagdating ko, maliban ng ama. Kasi ang ama magdi-decide, o sige anak, sundin mo na yung bride mo. So, merong probable period na darating yung bridegroom, pero hindi alam kung kailan talaga. So, kailangan nakahanda sila. Ito yung context na ito. Kaya, di ba, dumating yung bridegroom, this oras na gabi, midnight, tulog ang lahat. Tulog yung 10. Hindi lang yung 5, pati yung 5 matatalino, tulog din.
Could it be also a message for all of us na mukhang nagtulungan church kayo na? Mukhang di handa. Kasi nga, maaari talagang napakalaki ng reminder na Lord na maghanda kayo. So, just to give you, para magkaroon tayo ng awareness, nasa na ba tayo? Last Saturday, pinagkaralan namin yung isang tinatawag na 7,000 prophetic plan ng Diyos. Na kung babasahin yung Bible, di ba, ang mga nasa Bible, di ba, may edad. Ilan taon na buhay si Adam, for example? Sino nakakaalam? Ilan taon na buhay? Desi. Wala nakakaalam? Di ba, sa Genesis, di ba, maraming edad yun? 930 years. Ang mahabang na buhay, according to the Bible, ay sino ba yung pinakamatagal na buhay sa Bible? Methuselah o Methuselah. Ilang taon? 969. So, meaning to say, because of those ages, they can backtrack yung edad talaga kung saan nagsimula ang earth. At ito yung lumabas na pag-aaral. Sige. Ilang araw na create ang mundo? Ang langit at lupa, everything? 6 days. And on the 7th day, nagpahinga ang Diyos. So parang with the pattern that we have in the creation, many scholars believe that ito yung pace ng Diyos in fulfilling yung kanyang plano para sa mundo. And let us be aware of that. Huwag tayong magimangmang. Sige, nasa na po. And inayos, thank you. Okay, so ayan tinatawag na 7,000 years plan ng Diyos. From Adam, na nandiyan yung mga patriarchs para magkaroon tayo ng knowledge. From Adam to Abraham, 2,000 years. Okay? Tapos from Abraham, tapos nabuhay ang Israel, tapos pumasok yung tinatawag natin AD o in the year of our Lord. Tapos according to estimate, namatay si Jesus ng AD 32. Of course, there are varying opinions on that. Pero hindi naglalayo. Either 31, 32, 33, something like that. Okay? Tapos, kung magmula sa pagkapako ni Jesus Christ, AD 32, pumasok ang church. Tayo yon. Nandito tayo ngayon. For the next 2,000 years. Ayon sa mga nag-aaral ng Bible, every 2,000 years may nangyayaring matindi. Hello? Every 2,000 years. So, from Abraham, pumasok si Jesus, pinako si Jesus Christ, matinding pangyayari yan, di ba? And then, after that, nagbilang tayo, mula doon sa punto na yon hanggang ngayon, 2024. So, kung maintindihan nyo, yung 2024, ito yung bilang na tinatawag natin AD. Kung namatay si Jesus ng AD 32, so ibig sabihin, ngayon at this point, almost 2,000 years na. So nung tinurusapan, of course, I'm not saying this as accurate, pero the thing is, mag 2,000 years na yung pagkamatay ni Jesus Christ. Meron malapit na mangyayari. Sabi ng Bible, di ba, wala nakakalam ng oras at ng araw. Oras at araw, wala nakakalam. Pero si Jesus Christ mismo, sinabi niya, nandito ako para i-declare yung taon ng Jubilee. So, ibig sabihin, binigyan tayo ng wisdom ni God para malaman natin kung kailan darating ang Panginoon. So, kung mag-research kayo sa Google, sa YouTube, etc., almost everyone is pointing to the proximity, yung malapit ng pagdating ng Panginoon. Any moment from now. Hello. So, ang mauna dyan, of course, yung rapture. Tayo sa church, naniniwala tayo na hindi na tayo papasok sa tinatawag na 7 taon ng tribulation. Na kung saan, kung kailangan nyo si Antichrist, nababanggit nyo sa mga palabas, di ba, ay don't reveal.
Pero marami ring mga opinion. Pero ako naniniwala ako na we will be raptured bago dumating yung 7 taon na yan. Pero may maiiwan. May maiiwan, sigurado 'yun. Dahil sa story natin maraming naiiwan, di ba? Laging biyabagin, may naiiwan lagi. Ang tanong, kung nag-rapture ngayon, di ba dapat papalabas ko sana yung video na nag-picture pastor, tapos nag-rapture. Bumagsak yung Bible ng pastor, tapos ang dami na wala. Pero may mga naiwan ng mga Kristiyano. Kung mag-rapture kaya ngayon, sino kaya maiwan sa atin? Kaya siguraduhin natin, tama po ba? Make sure of your salvation. Make sure na wala tayong dahilan para hindi tayo makasama ng rapture. Sabi mo sa katabi mo, pang-rapture ako. Amen. So, after that, mamaya pag-aaralan yan, yung after ng 2,000, ng pagdating ni Jesus Christ, second coming, yan, papasok na po yung judgment, etc. Tapos magkakaroon ng 1,000 years na paghahari ng Panginoon dito sa lupa. At ang maghahari kasama noon ay tayo. Kung naging matapat ka, you will reign with Christ. Ito dito pumapasok yung sinasabi ng Bible na ang naging matapat sa maliit, pagkakatiwalaan ng malaki. Hello, sabi ni Jesus, sabi ng Bible, hingin niyo bansa, as of me, and I will give you nations. So, ibig sabihin, magkakatiwalaan ka ng ito yung mahabang pag-aaral, pero if you will imagine, we will be co-heirs to Jesus at maghahari tayo kasama ng Panginoon. So, tayo yung tatayo na magiging gabay ng mga taong mabubuhay sa millennial reign. Of course, mahabang yan, pero masarap pag-aralan yan. And then, after that, papasok na tayo sa new heaven. So, to be clearer, tingnan natin yung timeline of the end times. Next slide. Nandito tayo ngayon, present church age. Alam niyo po ba, may sinabi sa Bible na pag nakumpleto na raw ang mga hintil na dapat maborn again, papasok na ang plano ng Diyos sa mga Israel. Kaya tanong ko, sino kayo makakasama sa amin? Of course, hindi to yung parang nagiging idea na marami. Naku, may pinili pa na mga kasama, meron pa lang hindi pinili. Nasa iyo yun, according to your faith. Amen po ba? Pag nagduda ka, sabi ng Bible, that is not righteousness. Pero kung ano mo kasama ka doon, then you will work out. Magpapatuloy ka talaga. Kaya nga sa atin sinasabi to, para huwag tayo magimangmang. Tama po ba? Kasi nga, kung di mo alam ang mga revelation, masisira tayo, madi-destroy tayo. Just like what we heard last Sunday. Kaya nga, I encourage you to read your Bible, go to mga Bible studies that especially discuss this. So ito po yung present age. Nandiyan tayo sa church age right now. Praise God for His grace. Tayo ay nakapanginig. Pero papasok po, yung tinatawag na 7 years na tribulation. Diba? Kung nababataan niyo po, para magbibigay lang kayo idea, magbulo sa Israel ngayon, di ba po? Ginagera ang Israel. At para pumasok sa 7 years na yan, si Antichrist lilitaw at magbibigay ng kapayap ng peace treaty sa Israel. Kaya nga doon madadaya ang Israel dahil isipin nila, ito talaga ang totoong Misaya. Madadaya sila. Pero we know better. Pero dyan na po yung pagpapasok natin, tawag natin 7 years. Yung first 3.5 years, payapa. Pero yung susunod na 3.5 years, yung nababasa niyo sa Bible, yung mga wrath, yung mga binubuhos, na mga sumpa, na mga judgment, doon na mangyayari. Diba? Meron pang asteroid na natatama sa atin. Sabi ko, anong pangalan ng asteroid? Wala nakakasagot. Wormwood, nakalagay sa Bible. Anyway, so don't be ignorant, yun sinasabi natin. So the first 7 years, naniwala tayo na we will be raptured before the 70 years tribulation. Pero ang pinakamalaga, nagkakaiba-iba ang mga tao sa opinion sa rapture, pero nagkakasundo sila sa isang bagay. Darating si Jesus. Merong second coming na tinatawag. So ano yung first coming? Kung may second coming, ano yung first coming? Sinaselebrate natin tuwing December, di ba?
Pasko, pagdating ni Jesus. Okay, so ang ano sa inyo, let's be excited to what is about to happen among us. And everyone say, so kaya nga sabi ni Pastor Boyet, nakapagkasal ka na. Tama-tama pa rin, so barong ako. Kasi kasal pag-usapan natin eh. Hello, ayan, sige, kakasal natin yung ating mga bisita later. Okay, so the wedding of eternity is coming. Ito yung exciting part. Papunta na tayo sa exciting part. Sabi mo sa katabi mo, papunta na tayo sa exciting part. Di ba? Ito yung pinaghandaan natin. Meron niya tawag na marriage supper of the Lamb. Malaking mahabang dulang na kung saan tayo kakain kasama ni Jesus. Merong wedding na mangyayari. We will become the bride of Christ. Kaya nga, di ko ma-imagine, ano kaya itsura ni Kalopi kapag trahe de boda. Sa babae, walang problema, di ba? Pero sa lalaki, nag-struggle kami. Anyway, however it will happen, tayo ikakasal sa Panginoon. Kaya magandang balita sa mga hindi kinasal, ikakasal ka pa rin. Amen? At ang matindi yung maging bridegroom natin, walang iba kundi si Jesus. Basahin po natin sa Revelation 19:7 verse 9. Let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready. Yan, yung church. Naghanda talaga. Sana naghanda po tayo. Kasi darating na si Lord sa naghanda. Kung hindi ka naghanda, aray ko po. Sayang, di ba? And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Verse 9, then he said to me, right, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true sayings of God. Mapalad daw yung naging bahagi ng marriage supper, yung dulang na yan. Kaya sino sa inyo, naniniwala kayo, magiging bahagi kayo ng marriage supper of the Lamb, yung dulang na yan, magtaas ang kamay. Kapag hindi kayo nagtaas ng kamay, may problema kayo. Isabihin, hindi kayo sigurado. Magpapatanggap tayo sa Panginoon mamaya. Kasi nga, everything should be of faith. Kaya sinashare to, so that you will be reminded, hey, o nga pala, naghanda ako, ginagawa ko sa buhay ko. Sinasayang ko oras ko, sinasayang ko yung paglalagi ko dito sa lupa. So, are you prepared? Namali yata yung papa. Anyway. So, I want to share to you 5 things so that we can prepare for this. Number 1, prepare for the second coming of Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, prepare for the second coming of Jesus. 1, 2, 3. So, at least, handa yung 10. Sabi ng Bible, kung narinig niyo yung binasa kanina, yung 10 virgins handa na silang i-meet yung bridegroom. So, handa sila. Talaga sa church, diba, ready tayo, diba, sasamba tayo sa Panginoon, then we're ready to really meet our God. And then they both have their lamp lighted. Puno naman yung kanilang lalagyan. Puno naman. Talagang, kasi nga po, gagamitin nila yung ilaw na yan sa tinatawag nila processional. Na kasala kasi magpo-procession sila papunta doon sa babalik sa bahay ng bridegroom. So ang tanong, are you ready? Are you prepared? Amos 4:12. Therefore, this is what I will do to you, Israel, and because I will do this to you, Israel, prepare to meet your God. Sabi mo sa katabi mo, prepare to meet your God. So that's our job. Kaya nga nung nagkaroon tayo ng revelation, we're working out na at least 5-year plan. Sabi ko sa inyo, kung darating si Lord between now and 2020 or Edward, maghanda ka na talaga. And as a pastor, our responsibility is to prepare you, to remind you, to get you ready. Kaya kung makukulitan kayo sa amin sa pag-invite, pag-SOE, pag-live class, part yan ng paghanda natin. Part yan na para tayo ay talagang maging karapat-dapat na sinasabi ng Bible, spotless, blameless, and with great joy. Luke 12:35-40. Be ready and rest. Have your lights burning. Be like men who are waiting for their owner to come home from a wedding supper,
When he comes and knocks on the door, they will open it for him at once. Those servants are happy when their owner finds them watching when he comes. Sana ganun makita ni Jesus na pag dumating siya, nakahanda kayo, kayo ay naghihintay talaga. Hello? And everyone say? And everyone say? For sure, I tell you, he will be dressed and ready to care for them. He will have them seated at the table. The owner might come late at night or early in the morning, hindi natin alam. Those servants are happy if their owner finds them watching whenever he comes. So ang goal natin, ito po yung maging mindset natin. Kapag dumating si Lord, huwag tayong matagpuan sa isang sitwasyon na hindi kaaya-aya. Tama po ba yun? Di ba nung panahon ng ako'y Kristiyano, ay nung kabataan namin, sabi nga namin ni Direk, ay yung 1980s, grabe talaga yung emphasis sa second coming. Kaya marami doon talagang nag-full time, talagang alaman ng gawain and all that. To the point hello, kapag kami ay nanonood ng sine, kinakabahan kami. Bakit? Baka dumating si Lord, nasa sinehan ako eh. To the point na kapag kumakanta kami ng mga secular songs, nagugulat na kami na parang nagigising na, ay naku, baka datnan tayo ni Lord na ganitong kalagayan. So, of course, ligtas tayo kung talagang may Kristo tayo. Pero di ba po nakakahiya? Kapag dumating si Lord, nasa sitwasyon hindi tama. Tama po ba? Di ba sino sa inyo pag meron dumating na bisita na hindi mo inaasahan? One time, dumating sa amin si Mayora. Nataranta kami. Kasi hindi magulong, hindi maayos ang bahay. Tapos dumating si Mayora, Mayor Lem. Parang ganon. Hiniya talaga kami kasi bigla siya dumalo wala man lang warning. Wala man lang pasabi na darating ako. Sana pinagandaan namin, di ba? Kung darating siya, baka bigla kami nagpatawag na mag-aayos ang bahay namin, etc. Something like that. Pero wala, biglaan eh. At ganun din yung pagdating ng Panginoon, biglaan talaga. Kaya sabi rito, understand this, that if the owner of the house had known when the robber was coming, he would have been watching. He would not have allowed his house to be broken into. You must be ready also. The Son of Man is coming at a time when you do not think he will come. Kaya yun yung concern natin. Kaya ito yung mindset natin. Ang mindset natin, darating si Lord anytime. Pero kapag nagplano ka sa buhay mo, as if darating ba siya matagal. Naintindihan niyo po? Hindi yung, darating na si Lord, hindi na ako magtatrabaho. Parang nangyari sa Thessalonians. Nag-busy body na lang sila. Hindi po ganon. In fact, sabi nga ni Pastor Ray, dapat nga, kung nasaan ka, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, wherever you are, you represent Christ. And tell them the news na darating na si Lord. Paano kung nagsama-sama tayo dito, nagkita tayo sa Panginoon? Di wala na born again, di ba? Parang ginawa ng mga dati, di ba? Sa totoo lang, marami ng chismis pagdating ng Panginoon. Noong nakaraang 1980s, 1990s, meron pa nga October 31, 1992, natandaan ko yon, mga Koreans. Talagang ang ginawa ng mga Koreans, nagdamit ng white, pumunta sila sa tuktok ng building. Na inaasahan nila, aangat na sila. So, wala nangyari. Nagbentahan pa nga sila ng mga ari-arian nila, something like that. Hindi dumating. Ako nga, titignan ko, angat na ba tayo? Pero hindi. So, pero nga, ito ang punto. Kung sa panahon ni Pablo, sabi ni Pablo, dadating na si Jesus as near as the door. Panahon ng 1980s, naramdaman namin na malapit na dumating si Lord, kaya seryoso kami sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi pa rin dumating. Pero, how much more ngayon? Ngayon lumalabas na yung mga ganitong revelation na meron palang 7,000 years plan ng Diyos. Na ang next 2,000 years will fall on 2032. Hindi natin alam kung talagang darating si Lord on that. Pero the thing is, we'll be reminded. Kasi ganito yun eh. Kung dumating si Lord, 2032, at naghanda ka, praise the Lord. Tama po ba? Kung hindi dumating si Lord, pero naghanda ka, praise the Lord pa rin. Bumait ka eh. Tama po ba?
Eh pero kung dumating si Lord 2032, for example lang tapos hindi ka naghanda, kawawa ka. Hello? May iiwan. So sabi mo sa katabi mo, huwag kang paiwan. Okay? Amen. So, prepare to meet your God. Prepare for the second coming of Jesus. Pangalawa, overcome sleepiness as you wait on the Lord. Stay awake, in other words. Sinasabi nyo talaga, kung meron tayong struggle sa Christian, na yung bagyang maantukin. When we read the Bible. For example, nasa gawain. Tama po ba? Aminin. Kahit ako, naranasan ko yan. Kasi kung binato talaga yung pagsubok sa mga Kristiyano. Kasi sabi dito, ilang beses sila inulit sa Bible, stay awake. Sabi mo sa katabi mo, hoy, gising. Baka inatok siya, yugin mo. Kasi talaga, ito yung magiging trap natin eh. Sino sa inyo yung may hinantayan kayo, may nabangan kayong lakad, nakatulog kayo, dahil nakatulog kayo, naiwan kayo. Hello, di ba? Kawawa ka, di ba? Ito na, for example, inaabangan mo ang New Year. Ako nung bata ko, talagang inaabangan ko New Year. Eh kaya lang, makakatulog ka. Tapos pag-gising mo, tapos na New Year, umiyak ka na lang. Kasi hindi ka nagising. Kundit binaganda din ang problema ng mga Kristiyano ngayon na maraming makakatulog. Actually, sa binasa natin, sino nakatulog? Sa 10 virgins. Sino po nakatulog sa 10 virgins? Sino po? Sa 10 virgins, sino po nakatulog? Sino 5? Sino po? Lahat sila. Lahat sila nakatulog. Kaya ibig sabihin, kahit matino ka, makakatulog ka. Hello? At delikado, kung matino ka, nakatulog ka, naging dahilan pa yun para mamiss mo ang barating ng Panginoon. Naging dahilan pa yun para ikaw ay maiwan. So overcome sleepiness as we wait on the Lord. Mark 13:33-37. Therefore, stay awake. Sabi mo sa katabi mo, stay awake. For you do not know when the master of the house will come, and in the evening or at midnight, or when the rooster crows, or in the morning, lest he come suddenly. Ayun ang delikado, suddenly eh. Isang kisap mata. Gano'n kabilis yung kisap mata? Mag-kisap mata nga kayo? Ano nyo ba isa yun sa pinakamabilis na pwede natin gawin sa buhay? Yung kisap mata. Diba? Isang kisap mata. And find you asleep. And what I say to you, I say to all, stay awake. Once again, sabi mo sa katabi mo, stay awake. Huwag nyo tulugan ito kung baka ito yung sermon na kailangan nyo marinig. At least magising tayo. Hindi tayo magpabanjing-banjing. Hindi tayo masyado maaliw sa buhay natin. Matthew 24:42-47. Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known it in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. Therefore, you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Di ba? Pinumpara ito sa magnanakaw. Sino sa inyo nanakawan na? Taas na kamay, aminin. Nanakawan na kayo. Di ba, in one way or another, pag nanakawan ka, nakakalungkot, di ba? Kasi imagine, hindi mo nalaman, nalusutan ka. Pero di ba, aware tayo minsan, for example, nagkakaroon ng nakawan sa lugar nyo. Di ba, for example, uso ang nakawan ngayon dito sa poblasyon, for example. Anong gagawin mo? Babaliwalain mo yon? Anong gagawin mo? Wala kang pakils ka na nagnanakawan sa paligid mo? Di ba, gagawin mo ng paraan na bantayan yung bahay mo? So yun sinasabi ng Panginoon. Na kung yung magnanakaw, binabantayan natin, baka anytime siya dumating, dahil nga nabalitaan mo, may nagnanakaw sa ibang bahay, isabihin, dapat ka na rin magbantay. Kung nababantaan mo, may nangyari sa Israel, nagkakaroon ng tagutom sa anywhere, nagkakaroon ng lindol, nagkakaroon ng mga kakaibang phenomenon, di ba? Alam niyo po, sobrang init natin.
sa Pilipinas ay phenomenal yan. We have never experienced that kind of heat. Alam niyo po ba nung panahon na may bagyo si Aghon? May bagyo doon na-register ang pinakamainit na panahon sa Pilipinas. Heat index sa Bisaya, 55. Grabe, 55 degree heat index. Can you imagine? Siguro paglabas mo pala doon, may itlog ka, maluluto, malalaga na kagad. Nandiyan na niya sabihin, wow! Kapag hindi pa tayo naligalig doon sa mga nangyayari sa paligid natin, ewan ko na lang ano ang gigising sa atin at magtinyo tayo. At hindi maubos ang oras sa atin sa mga bagay na hindi talaga nakakatulong. Next verse. Matthew 26:41-42. Stay awake and pray for strength against temptation. Your spirit wants to do what is right, but your body is weak. Di ba? Ito mga disciple na to, nakatulog sila. Paghintay kay Jesus. At siya, sinabi ni Lord, huwag kayo, manatili kayong gising. Magbantay kayo. And this should always be a reminder to us. Sabi ng Bible, kahit yung mga elect, kahit yung mga matitino, pwede pa madulas. Tama po ba? Hello? Kaya hindi lang enough yung nag-enjoy tayo sa presence of God, that's good. Pero at the back of your mind, you need to make yourself ready when we talk about the second coming of our Lord. Maging handa ka. Nawa, if the Lord will come ngayon, mamaya, bukas, kasama tayo. Tanungin mga katabi mo, baka kasama ka ba pag dumating si Jesus? Pag nag-rapture. Tanungin mga katabi nyo. Kasi kung hindi, magpatanggap tayo sa Panginoon. Kasi nakakalungkot talaga. I mean, the church, but the Bible is so straightforward na ang church mismo may problema when it comes sa pagdating ng Panginoon. Church na yun niligtas ng Panginoon. Siya yung may problema. Ay yung mga believers, wala na yun. I mean, kung wala talaga silang Kristo, wala. Kasama na sila sa husga ng Panginoon. Ang concern ng Panginoon, that's the reason why in the Bible, you will always read kung may ayusin ng Diyos, magsisimula sa kanyang church, sa kanyang bayan. Kaya nga, sana po tayo ang unang matuto. Number 3, work on your light to make it shine brighter. Doon sa parable, alam natin naganda sila ng ilaw, lampara. Kung may imagine nyo, yung lampara, stand alone yan, parang gasera. Sinsan nyo nagagasera? Para natindihan nyo. So meron po parang mitya. Na nakaduktong yung mitya doon sa oil. Na naging lang para magningas yung apoy. So, handa sila doon on that part, naganda sila. On that part, sila ay pare-parehong merong lampara, pare-pareho silang may ilaw, at pare-pareho silang naghihintay. At that point, sa simula, ng binasa natin. Pero, ang hamon nga sa atin ay make it shine brighter, yung ating liwanag. Sabi sa 2 Corinthians 4:6, for God who said, let brilliant light shine out of darkness is the one who has cascaded His light into us, the brilliant of dawning light of the glorious knowledge of God as we gaze in the face of Jesus Christ. So, ang laging payo ng Panginoon na ginababasa natin sa Bible, kung Kristiyano ka, magliwanag ka. At hindi lang basta magliwanag, manatiling nagliliwanag. At doon minsan ang problema ng marami. Oo, ngayon nagliwanag ka. Puno, di ba? Napansin niyo, puno tayo lahat. Napuspos tayo. Naranasan natin ang presence of God. Amen? Amen po ba? Ang problema niya paglabas natin. Kung ikaw ba'y magliliwanag pa o andap-andap na lang. Depende sa iyan. Depende sa atin yan. Kung ikaw magliliwanag pa, we will see, and we will see how it will work. So don't hide your light. Let it shine brightly before others, so that your commendable works will shine as light upon them, and then they will give their praise to your Father in heaven. Kaya sa totoo lang, kung meron tayong atupagin,
Habang naghintay tayo sa pagdating ng Panginoon, sabi ng Bible, mabuting gawa eh. Amen? Yung mapaparangalan si Lord, hindi yung mapapahiya siya. Hello? Di ba napansin niyo sa Bible, sabi niya, meron pa lang mga Kristiyano na hindi kilala ni Lord. Panginoon, nagpalas kami ng demonyo. Panginoon, resulta kami ba't ng wika. Panginoon, ito ginagawa namin. Ito mga naghintay ito Pero later, sabi ng Bible, hindi sila kilala ni Lord. Paano yun? Di ba si Lord all-knowing? Di ba? Di ba si Lord dapat alam niya lahat? Ba't di nakilala yung ibang anak na, yung mga talagang namang sumunod sa Kanya? Pero may problema pala. So, meron tayong hamon na kilala mo si Lord, amen? Sabi mo sa katabi mo, kilala ko si Lord. Pero ang dapat na maging next goal natin, mas matindi, makilala ko ni Lord. Amen? So kung paano tayo makikilala ni Lord, that's how we will work out our light to make it shine brighter. Matthew 25:7-13, Amplified Bible. Then all those virgins got up and put their own lamps in order. Pare-pareho naman sila naghanda. Trimmed the wicks, inayos, ginupit. Kasi nga, di ba, kung grasa yan, kung saan yun na nakakaranas ng grasa, kapag yung dulo maitim na, ano possible na mangyari? Mamatay, di ba? Kaya kailangan i-trim. Kaya kailangan talaga mahaba yung PC mo somehow. Sabi pa rito, added oil and lit them. But the foolish virgin said to the wise, give us some of your oil because our lamps are going out. Yung pala problema eh. Puno yung lalagyan nila, kaya lang, pwede pa na maubos. At yun nga ang problema ng maraming Kristiyano, hindi nila alam, kapag napuspos ka, hindi enough yun. Mauubos ka rin. Tama po ba? Sino sa inyo puspos kayo sa presence of God? Diyan pa lang sa parking lot, naupos na kayo. Hello? Pag uwi nyo sa bahay, walang pagkain, mainit na ulo nyo. Wala, upos na. Wala na kagad yung oil. Amen po ba? So tatlong bagay, sabi ron, to work out all your light, to make it shine brighter. Number 1, trim the wick. Alisin yung mga maitim na bahagi. Alisin yung mga bagay na hindi na kailangan sa inyong buhay Kristiyano. At nakakalungkot, mga Kristiyano, ang daming baggage. Hello? Ang daming problema mismo sa Diyos, mismo sa kapwa Kristiyano, sa kapamilya niya. Nakakalungkot. Minsan ka nagkakaroon ka idea, siguro pagdating ni Lord sa langit natin, magbabatukan tayo ni Lord. Kasi imagine, sabi ng Bible, magbahalan kayo sa Sadducee. Tapos kapwa mga churches nag-aaway. Hello? Naintindihan niyo po ba? Nag-share si Kuya Ruel sa house church namin. Bandage, breaking the bandage. Imagine, nakausap na mga Kristiyano And I just realized, mga Kristiyano, pero meron pa rin bandage. Hindi mo alam. May problema ka pa pala, hindi mo alam. Sabi ko nga, ang sang runner, hindi makakatapos ang finish line yan kapag hindi niya napansin, yung sapatos niya, nalagyan ng maliliit na buhangin. Tama po ba? Sakit nun. Hindi niya napansin. Dahil dumadaan siya sa maalikabok, buhangin daan, at unknowingly, may nakapasok na mga irritants. At minsan ganun tayo. Hindi ka aware. Sa totoo lang, kahit kami mga pastor, kaya nga talagang kahit kami nagpapaayos sa Lord, patawarin mo kami kung may nasabihin kami ganun. Diba, yung pag-usap nyo lang, kapwa Kristiyano, mag-usap kayo, tapos pag-usapan nyo ibang tao, hindi kayo aware. Hindi nyo alam, nakukorap ka na. Tama po ba? Bandage. So, ibig sabihin, kung meron tayong dapat gawin, make sure na nililinis natin yung ating ilaw. Trim the wick. Yung mga itim na bahagi na para maging dahilan para mamatay ang ilaw mo, alisin mo na. Amen po ba? Sino sa inyo may naisip na, Lord, pabawasan ko na ito. Hindi ko na kailangan to, Lord. Kung nais ko maging bahagi ng second coming, I will trim my wick. Lilinisin ko yung ilaw ko. Pangalawa, fill your lamp with oil. Okay, so every time you get inside, mahalaga na ikaw ay mapuno. Hello? Mahalaga na kayo mapuno.
Kasi nga, di ba, kung pusus ka ngayon, kung wala ka dinadalawang gawain na house church, cell group, linggo lang at dadalhan mo, palagi ko gumagapang ka na pabalik dito. Bakit? Kasi nga, we leak. Kasi nga, as an oil, katulad ng mga naintindihan natin sa isang oil, talaga itong naging stale. Kaya nga, ibig sabihin, yung one-time experience sa Holy Spirit, kahit na siya yung Holy Spirit, lagi nire-refresh yan. Kasi he's an oil. Na dapat nagkakaroon ng refresh. Change oil, sabi nga nila, di ba? Hindi one time. Ang problema sa iba, okay na yun, naranasan ko na. Been there, done that. Okay na ako. Yun ang naging problema ng mga foolish virgins. Akala nila okay na sila. Akala nila, meron naman kaming kapuspusan na. Naranasan na namin yan. Ang problema, naubusan. Ang problema, ikaw as a Christian, may butas ka rin. May imperfection tayo. Magdilik ang oil na nasa iyo. Matutuyo yan, magiging stale. So and then, sabi sa binasa natin, let it light. Work out on your light. Magliwanag tayo. Wala talagang, laging sinasabi ng Bible, magliwanag ka. As Christians, nakakahiya. Kapag dumating tayo sa harapan ng Panginoon, hindi man lang napansin ni Lord na nagliwanag ka. Sabi nga, kung tayo mga liwanag, ba't ang dilim ng mundo? Ba't ang dilim ng bahay mo? Ba't ang dilim ng eskwelahan mo? Ba't ang dilim ng trabaho mo? Baka hindi tayo nagliliwanag. So let it be a reminder for us to mag-ilaw tayo. Trim the wick, alisin ang dapat alisin. Fill your lamp with oil. When it comes to the presence of God, just be, what's the term? Maging masagana. Mag-overflow. Kasi kailangan natin, I will show you what. Ito yung pangapat. Work on your light to make it shine brighter. Ito yung mahalaga na nakalimutan ng mga foolish virgins. My people are destroyed because of lack of knowledge. Dito sa nasira. Ensure to have reserved oil for yourself. Ensure to have reserved oil for yourself. At doon nagkaroon ng maraming difference. Kung sino yung magpapatuloy pa sa Panginoon at sino yung maiiwan na lang, okay na ako rito. Kasi yung karanasan mo sa camp, yung karanasan mo nung napuspos ka, okay na sa iyo yun. Pero sinasabi ng Bible, in this parable, siguraduhin mo na meron kang reserve. Hello? Kaya nga ito yung problema natin, kaya pag uwi natin bahay, upos na tayo. Wala kang reserve eh. Wala tayong reserve. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. So meaning to say, itong mga wise virgins, wise bridesmaid, ito ginawa nila. Nakatanggap na sila ng oil para sa sarili nila, nakapuspos na sila, pero hindi sila tumigil. Hindi sila napakali at hindi sila naging satisfied na yung naranasan nila, yun na yun. Diba parang yung tatlong pogi dito? Lahat ng gawain niya, daluhan. Dapat ganun tayo. Okay na ako Sunday. Okay na ako. Yung kasi nga alam mo, kailangan mo eh. Ang problema, maraming Kristiyano, hindi alam na kailangan niya yun. Hindi niya alam na kailangan niya ng reserve. Because this is a long, long way pa. If the Lord will not come yet for the next 5 years, 10 years, then you must really need a reserve. Tama po ba? Di ba pag may gasolina ka, di ba kailangan may reserva ka talaga? Otherwise, ano mangyayari sa'yo? Titirik ka. Posible kayo na marami sa atin tumitirik na, hindi nyo lang inaamin. Kasi wala ka na. Amen po ba? Kaya kayong soaking night, para sa lahat yun eh. Ang pa-reserve. Puspos ka na ng Sunday, pero hindi enough yun. Because you need more of that. It's not enough to be filled. Yung puspos ka lang, ang dapat niya, overflow. Ang dapat niya, sabi nga, kung ma-imagine nyo, may lampara silang dala, tapos meron pa silang ibang lalagyan dala. Yung yung 5 wise virgins, na hindi lang sila nasatisfy kung anong dala-dala nila. Kaya sana po, hamon ko sa inyo, ito yung hamon natin, I hope you will be part of this. For the next 5 years, maglagay tayo ng maraming reserve.
Take the opportunity na kung saan ikaw'y tatanggap. Don't lose it. It's not for us. It's for you. Hindi kami makikinabang nun. Kayo makikinabang nyo, buksan yung bahay nyo sa house church, sa cell group, anything that will give you much reserve. Dahil kailangan natin yan. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng reserba. 1, 2, 3. So it's not okay just to be okay. Hello? Just like what we were saying, it's being on time is not on time. Bakit po? Kasi pag on time ko dumating sa sanggawain, wala ka na magagawa. Lalo ka speaker ka, tatayo ka na lang doon. Pero kung kayo makaganda natin, may reserva kang oras, makapaghanda ka. Tama po ba? So ganun din po yung yung it's not okay just to be okay. Na kailangan okay na okay ka. Kailangan marami kang reserba. Kahit na-insig ka ng kapwa mo, kahit i-bash ka ng sino-sino ba dyan, hindi ka mag-react kasi may reserba ka. Tama po ba? At malalaman mo yung mga tao may reserba, yung talagang masaya pa rin kahit anong mangyari. Iba parang ang sinasabi natin, sasakyan, yung ating mga pintuan, kapag nawalan na ng langis yan, ano nangyayari? Umiingay. Tama po ba? Posible kaya lamisa kaya ka maingay dahil wala ka ng oil. Dahil nga yung oil na meron ka dati, naubos na, hindi ka pa nagpa-reserba. Tama po ba? So, do yourself a favor. Magpa-reserba tayo. Awitin natin mamaya, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Pag kinakanta mo yun, magpa-reserba ka na. Amen? Hindi yung kinanta mo lang. Lord, okay na ako. Tapos pusa ako ng per service, ng worship, okay na ako. Hindi, we all need this. Kahit ako, kailangan ko to. Actually, praise God, dahil ako, I'm not feeling well, pero salamat na nakapag-reserva ako. So I can stand. Pero it's a picture na kapag tayo ay walang reserba, mauubos tayo. So grab every opportunity to be refilled by the Holy Spirit. Lahat ng pagkakataon. Kaya nalulungkot ako sa mga Kristiyano na may altar call. Kaya si Bishop, isa yun sa sekreto niya, ang tawag niya sa sarili niya, altar boy. Bishop na siya, pastor siya. Lahat ng altar call na pwede yung lapitan, lumalapit siya. Nagpapa-reserve. Huwag tayo maging prideful na, bibig sa mga nasa social media, ay, dito ako mula sa social media, parang di ako makalapit, parang di ako malay hands. Ay nako, you miss something. Hello? So worship team muna ako. Ako dati ganun eh. Alam ko, guilty ako sa bagay. Para mapagtago ako, sa keyboard ako natatago. Keyboardist ako dati. Pero deep inside, ang dami kong problema. Deep inside, dapat ako yung nasa altar. Po ba? So kapag mayroong maka-altar call, don't be prideful. Sabi ang maganda sinabi ni Pastor Arvin last Sunday. Hindi yung tama, yung hindi yung kapag tama ka, tapos hindi ka rin pakumbaba, wala ka rin. Pero kung kahit mali ka o tama ka, rin pakumbaba ka, sabi ng Bible, itataas ka. Tama po ba? So, ensure to have reserved oil for yourself. At panghuli, recognize yourself as a wise Christian. Ang ibig sabihin niyan, distinguish yourself. Makilala mo sarili mo na ikay matalino. Amen? Dahil kung di ka matalino, ikapapahamak mo yan. Let's see, Malachi 3:16-18. Then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. Warning lahat na pinag-uusapan natin, naririnig ni Lord. Yung first part nito, talagang ang daming reklamo. At sabi ng Bible, narinig ko yung sinabi nyo, sige, gagawin ko. Hello. A scroll of remembrance was written in the presence concerning those who feared the Lord and honored His name. Sana po tayo ito. On the day when I act, says the Lord Almighty, they will be my treasured possession. Wow. I will spare them just as a father has compassion and spares his son who serves him. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Alam niyo ba kung merong isang mangyayari sa second coming ng Panginoon, pagdating ng Panginoon, magkakaroon ng tinatawag na distinction?
Di ba parang yung 10 virgins, na-distinguish sila, di ba? Merong mga mangmang, merong matatalino. Sana kasama tayo sa matatalino, no? Huwag sa mangmang. Pero nakakalungkot pag nakasama tayo doon sa hindi kinakasiyan ng Panginoon. Sabi rito, darating daw panahon, magkakaroon ng pag-separate, pag-distinguish. Of course, ayoko naman sabihin na nasa kanan, nasa Panginoon, nasa kaliwa, wala sa Panginoon. Pero magkakaroon ng ganon. A line will be drawn. Maguguhit ang Diyos at malalaman natin kung sinong sa Kanya at sino hindi sa Kanya. Kaya ito sinasabi ni Pablo, siguraduhin mong nasa Panginoon ka. Baka mamiss mo. Ano ba yung mga separation na mangyayari? Matthew 13:24-30. Another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. Imagine nagtanim ng trigo, pero meron palang nahalo. Binahalo pala kasi merong kaaway na nagtanim daw ng tares sa Tagalog? Dawagan or damo. But when the grain had sprouted and came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? He said to them, an enemy has done this. The servant said to him, do you want us to go and gather them up? But he said, no, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. And at the time of harvest, I will say to the reapers, first gather together the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. So, sa isang lugar, nagtanim, tumubo ang trigo, pero tumubo din ang mga dawagan o damo o tares. At naka-apekto yun, di ba? Sa health ng mga wheat. At sabi ng servant, Lord, gusto niyo ba paghiwalay na namin yung mga damuhan at yung trigo? Hindi, wag. Baka masira pa rin pati masira yung trigo. Sa time of harvest na lang, doon na paghiwalayan. At alam niyo po, this is the picture that can happen in the last days. Oo, nasa church ka. Pero ang tanong, wheat ka ba o tare? Napanaghiwalay? Ang trigo dito ang tares, mahiwalay yung para sa kanya. Hello? Nakakatakot ano? Natindihan niyo po? Kaya nga ito yung nagkaroon ako ng mindset. Ba't nga ba hindi niya alis ni Lord? Di ba sa church, lahat tayo, hindi man lahat talaga puspos, hindi man talaga lahat ay talagang pare-pareho tayo ng purpose natin. Nagkakagulo pa rin talaga tayo as a body of Christ, as a church, as a local church, and all that. Yung pala, inalaw ni Lord yun. Could it be na kaya inalaw ni Lord yung mga minsan talagang tears sa lugar natin ay para rin subukin kung talagang matibay yung wheat na natanim. Hello? Kaya minsan kapag meron kami problema mga tao, for example, yung para mahirap disciple and all that, ang sinasabi lang namin, una namatay si Lord din para sa kanya. Pangalawa, papatibay yan. Hello? Pero ano gusto mo? Ikaw ang nagiging challenge sa mga lingkod ng Diyos o ikaw yung china-challenge na maging totoong lingkod ng Diyos? Hello? So sana po, instead na tayo ay maghilahan, bababa, magtulungan tayo. Let's all be wheat. Kapag naghiwalay ang tares at ang wheats, hindi tayo kasama sa tares. Doon tayo sa trigo. So and everyone say, time of distinction. Another distinction. But this Lord, Matthew 25:26, 31-33. But this Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant, you know that I reap
where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. When the Son of Man comes in his glory, and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another. A shepherd divides his sheep from the goats. Of course, talk about nation, pero larawan po, di ba? Paghiwalayin daw yung mga kambeng at yung mga tupa. Kasi minsan di mo talaga ma-distinguish yun eh. Parang magkapare sa malayo. Pero pag malapit na, malalaman mo. Kaya sino kaya kambing dito? Sino kaya rito ang tupa? Pakinggan mo nga yung sabi mo kung anong sound niya. Me o ba? Hello? There will be separation. So recognize yourself as a wise Christian. So who is a wise servant? Panghuli, tuwagan natin yung worship team. Those who do more than enough. Sila yung matatalino. Ginagawa nila hangigit pa sa inaasahan sa kanila. Extra miler. Nag-iimbak para sa kanyang kabutihan. Those who have reserved oil. At alam niyo po ba yung pag-iimbak ng oil? Di ba napansin niyo sa parable? Humihingi yung mga foolish virgins. Ay hindi. Pag binigyan ko namin kayo, lahat tayo mawawalan. Isang bagay na dapat maging malinaw sa atin, personal to. Kanya-kanyang reserva to. Kanya-kanyang lapit sa Panginoon. Kanya-kanyang kuha ng presensya ng Panginoon. Those who have reserved oil, those who are sheep, those who are wits, those who are wise virgins, those who know their God, and God knows them. Huwag namang masabi sa atin, yun yung pinakamasaklap siguro barinig mo, di ba? Naglingkod ka sa Panginoon tapos hindi ka kilala ni Lord. Dahil hindi ka namuhay ng tama. Hindi talaga naluwa lahat ng Panginoon sa atin. Sige po, worship team. Those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Kaya sa baga po ito, let this just be a reminder for us. Every time na tayo ay nasa presence of God o gawain, look for it, grab every opportunity na tayo lalago. Huwag kang lumayo. Huwag kang magbisi-bisihan. Maraming Kristiyano nagbisi-bisihan eh. Pero hindi nakakatulong. Ito yung hamon natin sa gitna ng ating kabalahan, huwag mo kalimutan na maghanda. Sa gitna ng ating buhay, huwag mong kalimutan na meron tayong inaabangang Panginoon na darating babalik para sa atin. Can we all stand? At habang inawit natin itong awit dito, iparanas mo sa Panginoon. Just lift your hands. Magpapuspos ka sa Panginoon wherever you are right now. Kanya-kanya to. Hindi tayo magtatawag ng altar call, pero wherever you are, sambahin mo ang Panginoon at sabihin mo, Lord, iparanas mo sa akin. Ang aming kaluluwa ay mapuspos ang lubusan. At yung lubusan na yun, you overflow. Diba? You overflow and being prepared more of the second coming of our Lord Jesus Christ. Let's pray. Father God, sa oras mo ito, kilala mo kami. Walang natatago sa iyo. Lahat kami nangangailangan ng kapuspusan. Lahat kami nangangailangan ng reserba. Lahat kami nangangailangan ng pag-aayos ng aming puso, ng aming buhay. Kasi sa oras na ito, as we sing this song, Lord, just fill us up to the overflowing. Nawa, bawat sa po sa amin ay magkaroon ng mindset, ng awareness, ng paghahanda sa pagdating mo, Panginoon. Let us be those 5 wise virgins na nakatulog man, pero dahil may reserva sila, nakasama pa rin sila sa pagbalik ng bridegroom. Maring minsan nakakatulog kami, pero dahil we have enough presence of your presence in our lives, we can still follow you, O God. Ayaw namin maging katulad ng 5 foolish virgins nang nakakuha na nga sila, pero huli na ang lahat.
At sinabi mo sa kanila, hindi ka namin kilala, hindi ko kayo nakikilala. Nawa, Lord, makilala mo kami ngayon. Know us, Lord. Ito ako, Panginoon. Sino magpakilala kayo, Lord? Si John Sanoy. Nais sumamba sa iyo. Nais mabuhay para sa iyong kapurihan. Nais magpakapuspos. Nais ibigay ang buhay. The next 5 years or more ay para sa iyo, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong presensya, God, at this very morning, O God. There is our seeker. Oh God, you hear this place. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa hilahain aming dalangin. Kami katapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluway mapuspos ng lubusan at sa aming kalagin ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin daringan ang iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa hiling na aming dalangin. Kami katapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagin ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming dalangin ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Ulit natin ulit yung chorus na yun, but right now, I encourage you na magpapuno ka sa Panginoon, magpareserba ka sa Panginoon. We need that, na ikaw ay mapuspos ng lubusan to the point that you can have reserve for yourself. Right where you are, kanya-kanya. If you can speak in tongues, you can flow, the Spirit, magpapuspos ka lang sa Panginoon because we all need that. As you sing that song, once again, lift your hands. At kung yung mga pagkakataon ito, mapuspos ka muli ng Panginoon. Wherever you are in your own capacity,
Sabihin mo sa Panginoon, Lord, ipamalas mo ang iyong kapangyarihan right now. Ipamalas mo sa... Come on, lift your hands. Saan ka man nakaupo? Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitan bumaba ang kalangitan. Come on, give it. Ask God's presence in your life. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ang lubusan at sa aming kalangitan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Last time, pamalas mo. Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang ating kaluluwa'y mapuspos ang lubusan at sa aming kalangitan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ang lubusan at sa aming kalangitan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong Yes, Jesus. Yes, oh God. Yes, Lord Jesus. Sa oras pang ito, dalawang bagay ang nais natin maranasan. Una, maging sigurado ka sa iyong eternal destiny. Nasa sense ko na nakakalungkot na marami sa atin hindi pa sigurado kung saan ka mananatili, kung saan ka lulugar sa buhay na walang hanggan o sa kamatayang walang hanggan. But this morning, it is for your own good na maging sigurado ka. Because God says, pwede kang maging sigurado. Kung genuinely sa iyong puso, kikilalanin mo ang Panginoon bilang iyong personal na Panginoon tagapagligtas. Kung kikilalanin mo yung sarili na ikaw ay anak ng Diyos, na sinabi niya, John 3:16 still is for you. Sinabi ni Jesus, ang verse na yan, isang leader ng religion, that for God so loved the world, that includes you, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, kung maniniwala ka na ikay anak ng Diyos, kung maniniwala ka na ang iyong eternal destiny ay sa presence of God, ay hindi ka mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa oras pang ito, if you want to be sure of your eternal destiny, I want you to lift your hands. Mahirap na hindi ka sigurado. Mahirap na ikaw ay magbakasakali. This time you can be sure because the Bible is so gracious na sinasabi niya mga salitang ito para hindi mo na mamiss pa na kung ikaw ay maging mangmang sa mga bagay ito, ito ay maging kasiraan mo. Pero right now, I just want us to be sure of our salvation. Now you are ready to meet your God. The moment He comes, the moment He appears, the moment He takes us up in the heavens, in the air, kasama ka. And you can be sure of that. If you have faith to believe and you have faith to live it,
the just, the righteous one will live by his faith. Sabihin natin, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, sinisigurado ko at kinikilala kita na ikaw ang aking Panginoon at ikaw ang aking tagapagligtas. Patawarin mo ako, Panginoon, kung meron panahon na ako'y nagduda, nagkasala laban sa iyo, laban sa kapwa ko, laban sa sarili ko. At sa oras ito, sa liwanag ng mensaheng aming narinig, sinisigurado ko ang aking kaligtasan, ang aking pagkilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas, na ang buhay ko ay para sa iyo lamang, hindi para sa kaaway. Na ang buhay ko ay nahanda para sa muli mong pagdating dito sa lupa. Kasi sa oras na to, muli, binibigay ko ang aking buhay, ang aking panahon, ang aking lakas, ang lahat-lahat sa akin para sa iyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Parakpan natin ng Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, alam mo, nasa Panginoon ka na, pero we have learned na it's not enough that you are just filled, that we need to have reserves. We need to have more of God in our life. Hindi ka masasatisfy sa kung ano meron ka lang ngayon. Dahil alam mo, mahaba pa ang lakbayin mo at kailangan mo pa ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. If you want the reserve of God, can you just lift your hands? A sign of asking God, fill me up. Sige, taas mo yung kamay kung nais mo magpareserva sa Panginoon, nais mo magpapuspos sa Panginoon, na yung buhay ay maging daluyan ng presensya ng Diyos. Lord, you see our hands right now. Fill us to the overflowing, O God, with so much reserve, O God, na hindi sa anong challenge pa na ng buhay ay mauupos na kami, kundi ano man ang mangyari, we are very much assured na handa kami, Panginoon. Nang ilaw namin ay patuloy magliliwanag, mananatili, dahil meron kami reserbang langis upang manatili ang ilaw sa amin, Panginoon. Lord, I dedicate this Christian say, Lord, let us be part of the wise virgins. Let us be part of the sheep nation. Let us be part of the wheats, O God. At hindi yung kabila, Panginoon. Lord, we commit our lives to you as a church, as a leader, O God, that we will spend the next 5 years or so of our life in preparing sa pagdating mo, Panginoon. Kung dadating ka na mamaya, well and good, we are prepared. Kung bukas makalawa, kung next year, next 5 years, next 10 years, we are still prepared. Hindi kami malilingat, Panginoon. And a sign of covenant with that, tatanggapin namin ang communion, na nagtatalaga kami na ang buhay namin para sa iyo. Lord, as we celebrate this, tinatanggap namin ang iyong pagmamahal at yung alok mong kasal, the time that you will come back here on earth. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa kaligtasan, salamat sa kapuspusan, salamat sa iyong presensya, salamat sa pagmamahal mo. Pangangailangan sa pangalan ng Panginoon. Amen, amen. Sige po tayo mabakakbo. Yes, Lord. This time po, saliwanan po natin communion. Can I encourage everyone na take this as a covenant? Mamaya babasahin po natin na bahagi ng second coming ng Panginoon ang communion. Na every time we take the communion, ang ibig sabihin niyan, tinatanggap mo yung alok na pag-ibig ni Lord. Sa panahon ng sa aking kinento kanilang kasalan, ang first part ng kanilang betrothal, isang bahagi ng kanilang betrothal ay pag-inom sa cup. Pagbabahagi ng para sila kakain ng same cup. So sabi ng Panginoon, I will do this again pag bumalik ako. Kaya every time we do the communion, the Lord is excited. Ako, excited na ako magawa ito sa harapan nila. Mamaya babasahin po natin yung talata niyan. But let's prepare our hearts, ourselves in taking this communion as a part of your covenant with the Lord.
nang pang-rapture ka, sa Panginoon ka, hindi ka sa kaaway. Wag kang maniwala sa bulong ng kaaway na hindi ka ligtas. The moment na maniwala ka, then the enemy has deceived us. Pero hindi tayo mapapadaya. Amen? We know better now. I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. All that I am, all that I have, I lay them down before you, Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life.
po tayong lahat. Sabi po rito sa Lucas 22:14 and following, nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ng kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, matagal ko nang hinahangad na makasalo ko kayo sa hapunang Pampaskwa, na ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Dumampot din siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos ay binigay niya ito sa kanilang mga sabi, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Can you imagine the Lord Jesus Christ, every time we celebrate this, always excited. Oh Lord, malapit na. Ay, mga anak, malapit na. Makakasalo ka na kayo. Hindi na tayo parang ritual na wala siya, pero the time will come that we will celebrate this communion with Him. That is what He's excited about sa second coming. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos sa oras pong ito, salamat po na as we hold these communion elements, a symbol of your love for us, and also a symbol of our covenant with you. Nung kung paano tinatalaga namin ang aming buhay. As we drink of this, Lord, we're saying na bahagi mo kami. At tinatanggap namin ng iyong alok na pagmamahal na kung saan sa lalong malapit na panahon, ikakasal kami sa iyo at kami lubusan at personal na makakaranas ng communion with you, O God, as you promised and said in your word. So Lord, as we celebrate this, Lord, I'm preparing for your second coming. Lord, I pray na ikaw nga pagtunay na patuloy maghanda sa aming puso, sa aming isipan, sa aming buhay, to live for you, God. For this we pray in Jesus' name. Amen. Dumambit din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin kainin. Ganyan din naman, dumampot siya ng kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay sa aking dugo. Ang aking dugo na mabubuhos sa inyong alang-alang sa inyo. Sabi-sabi natin inumin, ang inumin. Lord, I offer my life to you, everything I Use it for your glory. Lord, I offer my days to you. sing my praises to you. That's a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Once again, let's lift our hands. Lord, I offer my life to you, God. Lord, I offer my life to you. Everything I do. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you. Lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Yes, Lord, we offer our lives to you. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya,
Salamat sa patuloy mong pag-remind sa amin na we're living nga in the last days of our history. At naniwala po kami, Panginoon, na you prepared a wonderful place for us. And you're coming to a church that is ready, that is spotless and blameless, and with great joy. You're coming back to those we have prepared for your coming. Nawa bawat sa po sa amin ay matagpuan mo na handa. At pumalingat ng Panginoon, alam po namin na kami po ay may mga reserba upang magpatuloy na mamuhay para sa iyo, magliwanag, at hindi kami mamatayan, maganda-panda ang aming mga ilaw. Lord, nawa ang aming tinanggap na kapuspusan, aming tinanggap na reserba ng presensya mo pa noon ay will be more than enough, Lord, to sustain us throughout the week. At lalo pa kami maghanap pa ng kaparaanan na kami nga po lalo malalapit sa iyo. Dahil alam mo namin na ito ng panahon na kami magpakatotoo, maging seryoso, magandog ng buhay sa iyo, Panginoon. Kaya salamat sa iyo, patuloy mong biyayaan ng bawat isa ng mayamang biyaya na patuloy buo sa bawat isa at ang patuloy na pag-ibig ng Panginoong Jesus na siya namin maranasan at ibahagi sa lahat ng tao at ang pagpuspos na banal na Espiritu na siyang gagabay, magbibigay sa amin ng karunungan, magbibigay sa amin ng pag-iingat, magbibigay sa amin ng kasiguruhan na oo, kami sinelyuhan ng banal na Espiritu at kami sa Panginoon lamang. Ang sa namin patuloy na maranasan, mula ka naman pakailanman at lahat na nagmamahal sa Diyos at lahat na naghahanda sa pagdating ng Panginoong Jesus at lahat ng magliliwanag at mamumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos na sa siya'y muling dumating, magsabi ng tatlong malalakas na Amen. Amen, Amen, and Amen. People get ready.